Bago natin simulan ang kwento, ay shoutout sa lahat ng mga sabongerong nakikinig at sa walang sawang pakikinig sa ating mga kwento. Yun lang, maraming salamat at huwag niyong skipan ng ads ang ating video upang tuloy-tuloy tayong magkwentuhan. Simulan na natin. Ngayon magsalita ka. Sabihin mo ang lahat na salitang binitawan mo kanina. Galit na wika ni Nuli. Habang ito ay nagsasalita, patuloy lang naman sa pag-ungol ang nilalang. Gawa ng walang awang itinarak ni Nuli ang kampilan ni Arkanghel. Maya-maya pa, tuluyan ang nawala ng pamumulang mga mata ng balbal na yon. At hindi naglaon, bumalik na ito sa kanyang orihinal na anyo. Alam ni Nuling hudyat na yon ng pagkamatay ng nilalang, kaya ninais niya itong pakawalan. Dahil sa ginawang pagpaslang ni Nuli sa balbal, ay halos magwala na ang mga wakwak dahil sa kanilang galit. Patuloy silang sumusunggab sa bunggaitan kahit wala na silang pag-asang mananalo. Hindi naman yun inatrasan ni Nuli sa kadahilanang nais na niya noong lipulin ang mga wakwak sa lalong madaling panahon. Dahil sa dagdag na lakas noon ni Nuli, walang kahit ni isang wakwak napigilan ang kanyang abilidad. Lahat ng nalalapitan ni Nuli ay tapyas ang ulo, kundi naman ay wasak ang dibdib habang nagkakaroon ng apoy. Nang maubos na niya ang mga wakwak sa lugar na yon, pinili niyang balikan si Tonyo upang masisigurong ligtas ito at ang mga albularyong binantayan nito. Habang naglalakad siya papaloob ng bahay, dahan-dahan din namang naglaho ang mga batok sa kanyang katawan. Pagpasok niya sa kinalalagyan ng mga albularyong sugatan, nadatnan niya si Tonyong pumapatay ng isang wakwak na nag-aanyo bilang nakabungkos na dayami. Sa pagsipat dito ni Nuli, agad din naman niyang nilapitan ang kanyang kaibigan upang tulungan ang mga ito. Pinili niyang ihagis papalabas ng tahanan ang mga wakwak na nagtangkang dukutin ang mga albularyong nag-aagaw buhay. Dahil sa ramdam na ramdam pa noon ni Nuli ang matinding labanan sa hanay nila Manong Duming at Mang Carpio, kung kaya't nais niyang puntahan ang mga ito upang makapagbigay ng tulong. Sa pagdating nila Nuli sa kinaroroonan nila Manong Duming at Danilo, kitang-kita niya ang walang sawang pagsugod ng mga wakwak at balbal sa kanyang mga kasama. Dahil sa may ilan na mga antingero na may malubha ang sugat, kung kaya't agaran din namang tumulong si Nuli. Habang sumusugod siya sa mga ito, unti-unti namang nagsilitawan ang mga markang batok sa kanyang katawan. Nang masilayan ng mga balbal na animoy mandirigma ng mga diwatang kaanyuan ni Nuli, agad rin naman itong nagsikaripas ng takbo. Animoy ng mga pagkakataong yon, animoy nakasilay sila ng isang hari ng mga diwata ang papalapit sa kanilang kinaroroonan. Sa paglisan ng mga wakwak at balbal, biglang bumalik ang katahimikan sa buong paligid. Ang ilan sa mga antingero at albularyo noon ay labis-labis ang pagtataka dahil sa agarang pag-atras ng kani-kanilang mga kalaban. Kahit naging maraming palaisipan sa kanila noon, dinais muna nilang tulungan ang kanilang mga kasama na matinding nasugatan sa labanang yon. Nang tuluyan na nilang naipasok ang kanilang mga kasama, ninais ni Nuling magpasama
kay Tonyo at Danilo upang itambak ang mga bangkay ng mga wakwak sa patag na lugar, hindi kalayuan sa kanilang tahanan. Hindi naman tumutol ang mga kasama niya sa nais ni Nuli, kaya agad din naman nilang ginawa ang plano nito. Nang matagumpay na nilang maitambak ang mga bangkay ng mga kalaban, agad din naman itong binuhusan ng langis nitong si Nuli upang masunog ito sa pagbuka ng araw. Matapos noon, agad din naman silang umalis sa lugar na yon. Habang naglalakad sila papauwi, pinili nilang pag-usapan ang mga nangyayari. Hindi kasi noon makapaniwala si Tonyo sa maging kwenta ng kanilang mga kasamahan noong panahon ng kanilang pakikipagdigma. Nuli, anong dahilan ng mga wakwak sa kanilang pag-atras? Tanong ni Tonyo. Oo nga Kanuli, nakapagtataka nga yun eh. Sabat din naman nitong si Karding. Sila Danilo noon at ang tatlo nitong bataan, nakangiti lang ang mga ito sa maaring isagot ni Nuli. Hindi ko nga alam Katonyo eh. Ako nga nagulat din dahil hindi ko inaasahan ang mga pangyayari. Para bang ang mga wakwak nakakita ng hindi kaaya-ayang nilalang na siyang nagtulak sa kanila upang umatras sa labanan. Pero kahit nakuha na natin ang tagumpay ngayong gabi, hindi pa rin tayo dapat na magpapakampante dahil hindi pa natatanggal ang sumpa ng ating mga kapatid. Dahil hanggat nasa kanila pa ang mga sumpa, nandyan pa rin ang mga nilalang para umaligid at dukutin sila. Sagot naman ni Nuli. Sa patuloy ng kanilang paglalakad, doon natalakay nila Tonyo ang nakakahindik na kakayahan ng isang wakwak at balbal. Ayon kay Tonyo at Danilo, na ang mga wakwak ay mayroong pinapainom sa mga albularyong baldado bago nila ito dukuting tuluyan. Pinapagawa nila ito upang mabigyan ng pansamantalang wisyo ang mga albularyo na sumunod sa kanilang mga kagustuhan. Kapag nailagay na ng mga wakwak ang malalikidong bagay na yon, doon na magsisimulang sumunod ang biktima sa mga balbal. Kapag tuluyan ang mailagay ng balbal ang likido, kailanmay hindi na mababawi ang biktima ng mga mahal nito sa buhay. Sa pag-alis ng biktima sa isang silid, magtataglay ito ng sabulag upang hindi magawang makita ng mga tao at kahit ang kagaya pa nila nitong sinuli. Matatanggal lamang ang sabulag kapag ang mga kagaya nila Manong Duming ang nakaaktong makakita dito. Nagtataglay kasi ng sumpa ang mga mata ng isang ermitanyo, lalo na ang mga sabulag sa mga aswang. Dagdag pa ni Tonyo na matalas ang pang-amoy ng mga wakwak sa mga sugat na may sumpa ng matataas na hukluban o di kaya mga mambabarang. Napakabango kasi para sa kanila ang taong may sugat dahil sa sumpang ipinakapit ng isang mataas na hukluban na hanggat buhay pa ang mga kalaban, hindi ito patatahimikin sa mababang uri na mga aswang. Ang amoy nila rito ay parang ulam na bagong hain. Kapag naumpisa na itong maamoy ng mga aswang, hindi ito titigil hanggat madudukot nila ang kanilang pakay. Pipilitin itong kunin ang biktima sa madaling panahon dahil sa labis nilang pagkatakam sa amoy ng tao.
Kahit maging bigo ang pagkuha ng mga wakwak sa oras ng kanilang pagsalakay, aantayin pa rin nila ito hanggang sa mabawian ng buhay at mailibing. Kung walang angkop na pangontra sa dasal at ang taong kinakapitan ng sumpa, magagawa ng mga balbal at wakwak na kunin ito ng walang kahirap-hirap. Nang marinig nila ang kwento tungkol sa mga wakwak, bigla itong napawika si Nulinang. Paano yan? Wala din palang saysay ang ating pakipaglaban. Dahil pati bangkay, kanilang kinakain. Hindi yon ganun, Nuli. Sa tingin mo ba, pati sa mga bangkay, hahayaang makuha ng mga wakwak at balbal sa mga kamay ng dalawang ermitanyo? Siguradong dadaan muna sila sa butas ng karayom bago nila makuha ang bangkay ng mga namatay nating kapatid. Pero sa awa ng katastasan, walang nalalaga sa atin. Paliwanag naman ni Tonyo. Matapos nilang mag-usap, muli na namang nag-umpisang magkwento itong si Tonyo tungkol sa mga balbal. Hangang-hanga talaga noon si Nuli kay Tonyo dahil sa napakarami nitong alam pagdating sa mga nilalang na panig sa kaliwa. Minsan pa nga, halos mapagkamalan pa si Tonyo na isang libreta dahil sa napakarami nitong alam pagdating sa lihim na karunungan. Habang sila ay naglalakad, doon na nga nagkwento si Tonyo patungkol sa mga balbal. Ayon kay Tonyo na ang mga balbal ay nagmula talaga sa mga demonyo bago pumasok sa katawan ng mga bangkay na tao para mabuhay. Kumakain din ito ng mga bangkay, pero mas dihamak na mas malakas ito sa mga wakwak. May dalawang kakayahan ang balbal. Yun ay ang palitan ng bungkos ng palay ang bangkay at gawin niya itong baboy ramo sa oras na manakaw niya ito. Paminsan-minsan, kapag naninirahan ang mga balbal sa baryo, ninais nitong makapangyanggaw ng tao sa pamamagitan ng pagkain ng bangkay na kanyang ninanakaw sa mga ito. Sa oras na makain ito ng ordinaryong tao, mag-uumpisa na itong maghanap sa pagkaing iyon. Hanggang sa hindi maglaon ay magiging kauri na ito ng balbal. Kapag nabigo naman ang mga balbal na kumuha ng mga biktima, pilitin itong patayin ang mga may sakit upang ito ay kunin. Malakas din kasi ang mga pang-amoy ng mga balbal sa mga may sakit sa hindi malamang dahilan. Dagdag pa ni Tonyo na halos kapag umaga, hindi mo mapapansin ang tao nitong kaanyuan. Sa sobrang tibay kasi nitong magbalat kayo, ay halos hindi ito makita. Maging sa mga taong merong alam sa lihim na karunungan. Makakaya nilang itago ang kanilang presensya, pero hindi nila kayang ikubli ang kanilang masangsang na bunganga. Paniniwala kasi ng iilan na kapag ang isang nilalang na kumakain na ng bangkay ay magkakaroon ito ng isang masangsang na hininga at amoy ng bunganga. Magiging butot balat din ang katawan nito dahil sa kawalan ng sustansya sa kanyang kinakain. Isa ding sumpa ang pagkain ng tao ay hindi ito kinukundina ng lahat ng anghel sa kalangitan. So mga karmitanyo, hanggang dito na muna ang ating kwento. Pabang sa susunod na episode. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe upang hindi kayo maligaw sa ating mga kwento. At i-like nyo